At narito po ang ating matinding balita ngayon tungkol dito kay Dogecoin. Ayon po sa balita natin dito, Dogecoin whales accumulate over 200 million Doge in 1 week. Yan, ang source po ng ating balita dito ay ang 36 Crypto. Yan, kung titignan po natin ang pangkalahatang sitwasyon ng cryptocurrency market, mapapansin po natin ang matinding uncertainty o pag-aalinlangan ng maraming retail traders. Pero habang ang karamihan ay nag-aalangan, may isang grupo ng mga investors ang tahimik na gumagawa ng malalaking galaw. Sila ang mga tinatawag nating crypto whales o ang mga dambuhalang holders sa space. Ayon po sa pinakabagong on-chain data na ibinahagi ng kilalang crypto analyst na si Ali Martinez, gamit ang metrics mula sa Sentiment, ang Dogecoin whales ay nag-accumulate o nag-ipon ng mahigit 200 million Doge sa loob lamang ng nakaraang linggo. Sa katunayan, kung susuriin po ang eksaktong datos mula sa chart, umabot pa nga sa humigit kumulang 240 million Doge ang kabuang nadagdag sa kanilang mga wallet. Ito ay isang seryosong volume na hindi natin pwedeng baliwalain. Ang ganitong uri ng pagbili ay hindi nagmumula sa mga short-term speculators o yung mga naghahanap lang ng mabilisang kita sa loob ng ilang minuto. Ito ay isang deliberate at kalkuladong positioning ng mga institution o individual na may malalalim na bulsa. Sa simula po ng linggo, ang kabuoang hawak ng mga whales ay nasa 18.60. Ayan, 18.60 billion Doge. Ngunit araw-araw nakita natin ang sunod-sunod at tuloy-tuloy na pag-akyat ng kanilang balance. Mula po 18.65 billion Doge, umakyat ito sa 18.72 billion. Dumaan sa 18.17 billion hanggang sa maitala ito sa dulo ng linggo sa antas na 18.84 billion Doge. Ngayon ay bakit nila ito ginagawa sa gitna ng matinding pressure sa market? Kaya ayan po ang pag-uusapan natin sa video na ito upang makita natin ang mas malawak na larawan kung saan posibleng patungo ang presyo ng pinakasikat na meme-inspired digital asset sa buong mundo. Ayan, pumasok po tayo sa mas malalim na pagsusuri sa pattern ng pagbili ng mga whales na ito. Ang pagtaas ng kanilang holdings ay nagpakita ng isang malinaw na upward trajectory. Ibig sabihin, bawat araw na naitala ay mas mataas ang hawak nilang supply kumpara sa naunang araw. Kaya ang masasabi ko po rito, ang ganitong dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na pagbili ay nagpapatunay na gumagamit po sila ng accumulation strategy, kung saan ay hindi po nila binibigla ang market sa isang single transaction upang hindi magkaroon ng malaking slippage o bigla ang paggalaw ng presyo habang nag-iipon po sila ng asset. Ang aktibidad ng malalaking whale o large wallet ay isa sa mga tinututukan ng on-chain indicators ng mga karanasan at may mga karanasan at professional na traders. At bakit? Dahil ang mga holders na ito ang may sapat na kapital upang magdikta ng market sentiment at magbigay po ng liquidity sa market. Kapag ang ganitong karaming supply ang unti-unting nawawala sa sirkulasyon, malaki po ang nagiging epekto nito. Isipin po ninyo mga ka-crypto, kapag ang mga whales ay naglipat ng kanilang mga asset mula sa mga exchanges patungo sa kanilang mga private long-term storage wallets, otomatikong nababawasan ang circulating supply na madaling mabili o maibenta sa market. Ang pagbaba po ng liquidity supply na ito ay naglalagay sa asset sa isang sitwasyon kung saan maaari itong maging mas sensitive sa oras na magkaroon ng panibagong bugso ng demand o pagbili mula naman sa mga retail investors. Ang whale accumulation ay madalas ding ginagamit na batayan upang makita kung paano po tinitingnan ng mga may karanasang kalahok or market participants ang mga susunod na oportunidad. Ang kanilang patuloy na interes kay Dogecoin sa kabila ng bearish sentiment ay nagpapakita na nakikita pa rin nila ang pangmatagalang halaga
o ang potensyal na magkaroon ng malakas na bounce ang asset sa hinaharap. Ayan, pag-usapan naman po natin ang mga technical levels at ang bearish pressure. Sa kabila ng napakalaking volume na kinakain ng mga whales, ang presyo po ni Dogecoin dito sa daily chart ay nananatili pa rin nasa ilalim ng matinding bearish pressure. Ito ang tinatawag nating divergence kung saan magkaiba po ang itinuturoy ng on-chain activity at ng actual price action sa kasalukuyan. Kung titignan po natin ang data mula sa trading view or mismong sa chart dito, si Doge ay kasalukuyang naglalaro sa price level na humigit kumulang 0.08353 or 0.0835. Ang presyong ito ay nananatiling mas mababa po sa middle line ng Bollinger Bands na matatagpuan naman sa area ng 0.0944 or 0.0944. At ito po yung kulay blue, yan po yung middle line ng Bollinger Band. Para po sa mga hindi pamilyar sa indicator na ito, ang Bollinger Bands na middle line ay nagsisilbing dynamic resistance o support, depende po sa position ng presyo. Ngayon, dahil nasa ilalim nito ang presyo ni Doge, malinaw na ipinapakita nito na ang mga sellers o ang mga bears sa market ang kasalukuyang may control sa pangmatagalang short-term trend. In short, ang middle line na ito ay nagsisilbi po ngayon bilang isang resistance. Dagdag pa rito, mapapansin natin na ang kasalukuyang presyo ay mas malapit po sa lower Bollinger Band na nasa 0.0788. Kung ikukumpara po sa upper band na matatagpuan naman sa 0.11. Ang ganitong structure po ng chart ay nagpapatunay na malakas pa rin ang downside pressure o ang pwersa na humihila sa presyo pababa. Sa aking opinion, ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng labanan sa pagitan po ng kasalukuyang takot ng mga retail sellers na nagpapatuloy sa pagbebenta at ng kumpiyansa ng mga whales na sinasamantala ang mababang presyo upang mas lalo pang palakihin ang kanilang position. Ang technical structure ay kasalukuyang pabor pa rin sa mga bears. Ngunit ang pundasyon ng on-chain ay unti-unting nagbabago dahil po sa patuloy na pagbili ng mga malalaking capitalist. Ayan, pag-usapan naman po natin ang oversold territory at ang relief rally potential. Ang isa pang napakahalagang indicator na dapat nating suriin ay ang Relative Strength Index or ang RSI. Sa ngayon, ang RSI ni Dogecoin ay nakatayo sa mababang antas na 28.48. Yan, dito sa chart, ito po yung nasa ilalim na bahagi. Ang numerong ito, ang 28.48, ay opisyal na naglalagay kay Doge sa tinatawag nating oversold territory. Kapag ang isang asset ay nasa ilalim po ng 30 sa RSI, nangangahulugan ito na ang selling momentum ay masyado nang mabilis at posibleng sagad na ang pagbagsak ng presyo sa maikling panahon. Sa kasaysayan po ng market analysis, ang mga ganitong mababang reading sa RSI ay madalas na nagiging hudyat bago magkaroon ng isang relief rally o ang pansamantalang pag-angat ng presyo dahil po sa pagkapagod ng mga nagbebenta o sellers. Gayunpaman, dapat po nating tandaan na ang pagiging oversold ay hindi isang garantiya na agad na magkakaroon po ng trend reversal o pagbabalik sa bull market. Ang isang asset ay maaaring manatili po sa oversold territory sa loob ng mahabang panahon, lalo na kung napakatindi ng negatibong sentiment sa pangkalahatang market. Kaya naman sa kasalukuyan, ang whale accumulation at ang mahinang price action ay gumagalaw sa magkaibang direksyon. Ang mga whales ay bumibili habang ang presyo ay pababa, na isang klasikong halimbawa ng smart money buying into weakness. Pinapakita nito na habang ang karamihan ay natatakot dahil sa paglapit ng presyo sa lower Bollinger Band, ang mga malalaking investors ay tinuturing itong isang malaking discount zone. Sa aking opinyon, ang ganitong setup ay nangangailangan po ng pasensya mula sa mga karaniwang traders.
Ang pagkakaroon po ng 28.48 RSI kasabay ng 240 million Dutch accumulation ay nagbibigay po sa atin ng pahiwatig na may inihahandang malaking base o pundasyon ang market. Ngunit ang kumpirmasyon ng isang uptrend ay makikita lamang kapag nagawa na ng presyo na basagin ang middle line ng Bollinger Band dito po sa presyong 0.0944 at panatilihin ang momentum sa itaas nito. Kaya sa kabuuan, ang mga on-chain metrics mula sa sentiment ay nagpapakita ng isang malaking katotohanan. Pinapalawak po ng Dogecoin whales ang kanilang kontrol sa supply sa pamamagitan ng pagdagdag ng humigit kumulang 240 million Doge sa loob ng isang linggo. Ang patuloy po na accumulation na ito ay nagpapatunay ng mataas na aktibidad at matatag na kumpiyansa ng mga malalaking investors sa gitna ng matitinding hamon sa chart. Habang ang mga traders naman sa buong mundo ay naghihintay kung ano ang susunod na malaking hakbang ni Dogecoin, ang datos na ito ay nagbibigay po sa atin ng isang mahalagang anggulo na hindi natin dapat makaligtaan. Ang market ay patuloy po na volatile at ang downside pressure ay narito pa rin. Ngunit ang mga yapak na iniwan ng mga whales ngayong linggo ay isa pong malinaw na indikasyon na may pinaghahandaang mas malaking cycle ang mga nakatagong pwersa sa crypto space. Kaya sa aking kabuuang opinyon, ang pinakamainam po na gawin natin bilang mga traders sa ngayon ay patuloy na subaybayan ang Bollinger Bands at saka ang on-chain wallet movements upang hindi po tayo magulat sa oras na magpasya ang market na sumunod sa direksyon ng mga whales. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.